Stay awake, for you do not know when the Son of Man will come. Fill us with your love, O Lord, and we will sing for your joy. Blessed Thursday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, the gift of belongingness, and the gift of today. Although baha, although maulan ang Huwebes natin, we are still here and we still have another day to spend, another day of life, kasi hindi natin sigurado yung bukas. Totoong-totoo na yung bukas hindi natin hawak. So kapag ka nagising ka pa, pasalamat ka kasi pwedeng hindi ka na magising tomorrow. Napakaganda ng ating mensahe sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, yung stay awake. Bakit? Allow me to read a portion of the Gospel according to Matthew. Stay awake, for you do not know on which day your Lord will come. Be sure of this. If the master of the house had known the hour of night when the thief was coming, he would have stayed awake and not let this house be broken in two. So too, you also must be prepared, for at the hour you do not expect, the Son of Man will come. Ano bang sinasabi sa atin yan? Dapat lagi tayong handa. Handa tayo when our time has come. Pwedeng death ito, or pwedeng, actually it's spiritual eh. Kasi nga naman, kung ikaw ay, yung physical, mababaw lang yun. Pero ang totoo nun is, are we really prepared kung kailan ka kukuha ni Lord? Diba? Maraming ways kung paano tayo aalis sa mundong ito. Iba't iba ang sakit na pwede nating ikamatay. Pero kapag ka dumating na ba yung hour natin, tayo ba ay handa? Kaya nga ang lagi nating sinasabi ay dapat lagi tayong handa. Dapat laging malinis ang puso. Madali lang sabihin yun eh, no? Katulad nga ng sharing ko sa inyo kahapon. Mabuti pa nga si Martin, maliit na bata, pero parang wala lang sa kanya. Tayo, paano ba tayo? Are we merely lip service? Totoo bang galing sa puso ang paglilingkod? Hindi natin masabi. Pero isang bagay ang napaka-vivid sa ating lahat. Our time in this world is temporary. This is not our destination. Ang destination natin ay to be with our Creator doon sa heaven. Sana nga doon tayo papunta. Lord, please grant us the grace to be with you in paradise. And it will only happen kung totoo tayong naglilingkod, totoong nagsisilbi, at totoong kumapit lang sa Panginoon. Kasi oftentimes kapag marami kang perks sa buhay, nakalimutan mo na si Lord. Oftentimes, kapag nandun ka sa comfort zone mo, nakalimutan mo na yung mga nangangailangan. Doon ka na lang sa masarap na buhay. Which reminds me, yung anak ko, napag-usapan namin kamakailan, kahapon, kanina, tungkol doon sa hayaan mo na anak, magbigay ka lang, magbigay ka lang. Kasi hindi niya naintindihan, ma, bakit gano'n? Bakit gano'n ang buhay na meron sila? Paano ba yon? Yung tinitikis mo, yung mga mahal mo sa buhay. Bakit? Kasi nakafocus ka doon sa mga hindi magaganda. Ma, bakit ba gano'n? Sabi ko, anak, huwag mong hanapin yung sarili mo sa kanya. Kasi hindi naman kayo parehas ng upbringing. Ngayon kung matuturuan mo siya ng tama, salamat. Pero kahit na hindi maganda ang ipakita niya sa'yo, maganda pa rin ang ipakita mo sa kanya. Sana palaging gano'n, ano? Kasi sometimes the human in us, or human as we are,
Hindi natin palagi naiisip yun eh. Kaya nga, manalangin tayo. Lord, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing, healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways, and allow us to be with you also, and to manifest you in our lives. Please, Lord, huwag niyo po kaming pabayaan. Lahat ng ito'y samot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus at ni Birheng Maria. Amen. Blessed Thursday once again. God bless us all.